Mapagpalang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo, Kabanong. Minsan sa buhay natin, may mga aral tayong natututunan galing sa mga pagkakamali natin. At naniniwala rin ako na mas mabisang aral ang galing mismo sa ating mga pagkakamali kaysa sa mga pangaral galing sa ibang tao na mula sa sarili nilang karanasan. Minsan kasi, hindi natin sila maiintindihan hanggat hindi tayo mismo ang nakaranas ng sitwasyon na yon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Romeo, Tubong, Maynila. 17 years old lang po ako noong naranasan ko ang mga bagay na ikukwento ko sa inyo. Maaga akong nagising dahil sa makulit kong pinsan na si Jake. Naroon kasi kami noon sa probinsya, sa lugar ng papa ko. Nagbabakasyon kasi talaga kami doon, isang beses sa isang taon. Inis kong sinasaway ang pinsan ko sa pangungulit sa akin. Ano ba? Inaantok pa ako eh. Hinila ko ang kumot pabalik sa katawan ko na pilit niyang hinahatak. Kahit nakapikit pa ako, ay alam kong si Jake ang humihila nun. At kasama pa niya ang ilan naming mga batang pinsan. Dinig na dinig ko kasi ang mga mahihinang hagik-hikan nila. Dinig ko rin noon kung paano silang sawayin ni Tita Mariette, ang kapatid ng papa ko. Hoy Jake, huwag niyo nang istorbohin niyang si Romeo. Kita niyong natutulog pa eh. Mamaya niyo na balikan kapag gising na. Baka kung saan-saan niyo lang yan ayain eh. Pagkasaway ni Tita sa kanila, nagtakbuhan ng paalis ang mga pinsan kong makukulit. Pero naiwan si Jake. Sa bahay kasi nila kami natutulog tuwing nagbabakasyon. May kalakihan kasi ang bahay nila kaya doon kami tumutuloy. Kasama rin namin dito sila lolo at lola. Gumising ka na pinsan. Di ba gusto mo ng mais? Halika na, punta tayo doon. Sabi ni Jake na nagpagising ng diwa ko. Nagmulat ako ng mata. Gusto ko na kagad bumangon nang marinig ko yon. Gusto kong puntahan ang inaalok niyang mais. Gustong gusto ko talaga ang mais, Kabanong. Ha? Mais, Jake? Saan? Hindi nga. Oo, mais Romeo. Kaya bumangon ka na at sumama sa amin. Nakangisi pa noon si Jake habang nagsasalita na parabang nanghihikayat. Sandali lang. Ililikpit ko lang tong hinigaan ko. Tumayo na kagad ako at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Nagilamos muna ako at saka nagmumog. Pagkatapos ay pinuntahan ko na si Jake na nakaupo sa balkonahe at naghihintay sa akin. Pagkalapit ko sa kanya ay nakiupo na rin ako sa katabing upuan saka siya kinausap. Saan ba tayo makakita ng mais dito, Jake? Tumingin-tingin muna siya sa paligid at na makatiyak na walang taong nakatingin sa amin ay nagsalita siya. Halika dito, lumapit ka Romeo. Mabilis naman akong lumapit sa kanya. Inakbayan niya ako at saka bumulong. Oh, ano yun? Gusto mo ba ng maraming mais? Yung magsasawa ka? Oo naman siyempre. Saan ba yan, Jake? Baka mamaya iniiska mo lang ako ha. Hindi no. Kung ayaw mo maniwala, edi huwag kang sumama sa amin. Ikaw rin, hindi ka makakatikim ng mais. Tumayo na siya at takma na sanang aalis nang pigilan ko. Sandali lang, Jake. Di ka naman mabiro oh. Sasama na ako. Saan ba yan? Eh yun naman pala eh. Umupo uli siya sa tabi ko at saka bumulong. Doon sa taniman ni Mang Tasyo. Malalaki mga mais niya at mga mahaba pa. Sigurado kung isang piraso nun eh, mabubusog ka na talaga. Nag-a-action pa siya habang nilalarawan ng mga mais. Sa paglalarawan niya, malaki talaga yon dahil inihuhugis pa niya sa hangin kung gaano ito kahaba at kataba. Napangangatuloy ako at nanlaki ang mga mata dahil mahaba't malaki talaga ang paglalarawan niya. Na-imagine ko tuloy kung paano ko kakagatin ang mga mais na sinasabi niya. Pero maya-maya ay nakita kong napansin kami ni Tita Mariette na nagbubulungan. Bigla siya nagsalita. Ay, anong pinag-uusapan niyo dyan? Bakit nagbubulong-bulungan pa kayo dyan, ha? May binabalak na naman kayong gawin, ano?
Wala po, tita. Niyayaya ko lang si Romeo na pumasyal. Tara na, Romeo! Hinilan na ako ni Jake sa braso. Bago kami lumabas ng gate nilang gawa sa kawayan, narinig namin ang paghabol ng sigaw ni Tita Mariet sa amin. Romeo! Umalis si Papa mo kasama ang mga tito at tita mo. Baka gagabihin daw sila makauwi. Biglaan daw ang lakad nila eh. Ibinili ka nila sa akin bago umalis. Kaya wag mo akong bibigyan ng sakit ng ulo, ha? Ikaw naman, Jake. Subukan mong isama sa kalokohan niyang pinsan mo. Humanda ka talaga sa akin. Pagkasabi niya nun, ay saka ko palang napansin na wala ang sasakyan namin sa pinaglagyan ni Papa. Pero dahil doon, sumilay ang ngiti sa mga labi ko. Natuwa ako kasi makakagala ako ng malaya dahil wala akong bantay. Saan po sila pumunta, tita? Sa kabilang bayan daw. Sa isang tiyahin namin doon. Kaya kayong dalawa, ha? Huwag kayong maglalalayo. Tumungo naman ako kay Tita Mariet nang dumungaw siya sa bintana para silipin kami. Pagkatapos noon ay umalis din naman agad siya, kaya lumabas na rin kami ni Jake. Maya-maya ay dumating ang pinsan naming sina Von at Lester na mga kaidara namin. Mangingi ba tayo ng mais kinamang Tasyo? Bagyang nagkatinginan sina Lester at Von matapos kong sabihin yon. Hindi, Romeo. Medyo madamot kaya yun. Kaya lumalabo mata niya kasi ayaw mamigay eh. Ay so paano tayo magkakaroon ng mais? Hindi pala namimigay matandang yun. Agad na naman silang nagkatitigan tatlo sabay ngiti. Para bang may namumuong hindi maganda sa kanilang utak. Nanakawin natin. Kaya huwag ka maingay. Ano? Magnanakaw tayo? Masama yun, tsaka delikado. Napatigil ako sa pagsasalita na magkasabay na tinakpan ni Von at Lester ang bibig ko. Ano ko ba naman, Romeo? Kakasabi ko lang na huwag kang maingay. Lakas-lakas ng boses mo. Nanakawin natin? Seryoso ba kayo? Alam ba ninyo yung pinagsasabi nyo? Tiningnan ko silang tatlo sa mata pero mukhang mga seryoso sila sa kanilang balak. Oo nga. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo eh. Gusto mo ng mais, di ba? Oo, pero ayaw kong magnakaw. Hindi ako sasama. Hindi naman natin nanakawin yun kung bibigyan tayo eh. Kasalanan ni Mang Tasyo yan kasi madamot siya. Basta. Masama pa rin yun. Tumalikod na ako saka nag-umpisang maglakad pabalik ng bahay. Pero natigilan ako na magsalita si Von. Masasarap ang mga mais niya, Romeo. Kulay dilaw at malalaki ang butil. Masarap kapag iniihaw. Manamis-tamis at makatas. Bigla kong natakam kabanong. Sinigundahan pa ni Jake ang sinabi ni Von kaya talaga namang naglaway ang bibig ko. Oo nga. Kung ayaw mo, Romeo, kami na lang tatlong pupunta. Magsasawa kami sa mais at hindi ka namin bibigyan. O sige, tara na. Tayo nilang tatlo. Ayaw kasi yata ni Romeo eh. Nagsimula na silang maglakad paalis. Mga ilang di pa lang ang pagitan nila sa akin nang tawagin ko sila. Sandali naman kasi. Talagang tatlo, masyado kayo nagmamadali. Nag-iisip pa nga yung tao. Oh, Romeo, may sinasabi ka ba? Talagang malalaki yung mais doon? Kasama ako pero kaunti lang kunin natin ha. Ngumiti naman sila sa akin at sabay na tumango. Inintay lang namin noon na hindi nakatingin si Tia Mariet at saka kami tumalilis ng takbo. Habang papunta kami sa maisan ay hindi maalis sa isip ko ang gagawin namin pagnanakaw. Pero sa tuwing may isip ko ang mga mais ay nalilimutan ko yon at nawawala ang kaba ko. Napapalitan ng pagkasabik. Malayo pa ba? Parang nakakatakot naman dito. Wala bang aswang dito? Tanong ko sa kanila dahil napansin kong puro damuhan at talahiban ang nadadaanan namin. May isang ilog kaming tinawiran kabanong. Pagkalagpas namin doon ay may napansin akong mga malalaking hukay. Pagkatapos ay dumaan kami sa tubuhan. Matataas sa mga tubo sa taniman na yon. Mas mataas pa sa akin.
Matangkad po kasi ako na payat, kaya manghang-mangha ako sa mga tubo. Wala akong nakitang bahay. Isang malawak na taniman ang pinuntahan namin. Nawala ang kaba ko kasi sa lawak noon naisip kong hindi naman pala malalaman ng may-ari kung may magnanakaw ng tanim nila. Puro kaswang, Romeo. Lapit na tayo. Mamaya mawawala yung takot mo sa oras na makita mo na yung mga sinasabi naming mais. Tapos yung sinasabi mong kaunti na kukunin, baka mamaya hindi mo na madala ng pipitasin mo. Hindi kasi tayo nagpaalam kay tite. Baka magalit yun sa atin. Baka hanapin tayo at isumbong ako kina Papa. Ang dami mo naman sinasabi, Romeo. Bilisan mo na lang kaya sa paglalakad dyan. Tumahimik na lang din ako at saka binilisan ng paghakbang. Maya-maya pa inatanaw ko na ang maisan. Yun na raw yun, sabi nila. Tuwang-tuwa ako, Kabanong. Tama nga ang sabi nila. Ang lalaki talaga ng mga mais ni Mang Tasyo. Sinabihan ko si Lester na huwag gumiwalay sa kanila. Sa lawak kasi ng maisan at sa taas ng mga ito ay tsak daw na hindi nila ako makikita kapag naligaw. Tinakot pa nila ako na kapag nahiwalay ay hindi nahahanapin. Umuwi raw ako mag-isa. Gago ba kayo? Sinama-sama niyo ako dito tapos iiwan niyo ako? Nagtawanan sila sa sinabi ko. Pag nariyan na si Mang Tasyo, tatakbo tayo ng mabilis. Ano? Teka lang. Kailan ba siya darating? Bilisan na natin. Uy, walang iwanan ha. Mabagal pa naman akong tumakbo. Habang nag-uusap-usap kami, ay naging abala ako sa pangunguha ng bunga na mais. Maya-maya ay may umagaw sa atensyon ko. Isang scarecrow. May kakaiba akong naramdaman nang makita ko yon. Napatigil ako at pinagmasdan ng kabuuan ng scarecrow. Kulay itim ang damit na suot nito. Gawa ito sa hinulmang kugon. Kahoy naman ang nagsisilbing paa nito para makatayo. Nakatusok lang ito sa lupa. Ang mukha niya ay kugon din at may sombrero pa. Pakiramdam ko ay pinagmamasdan niya ako sa tuwing hindi ako nakatingin sa kanya. Iniwasan ko na ito at dumiretso ng pasok sa gitna ng maisan para hindi ko na ito makita. Naisip ko ring magtago kasi baka may dumating na tao. Sa kakatago ko, hindi ko na namalayang nawala na pala sa paningin ko sina Jake, Von at Lester. Tinatawag ko sila pero walang sumasagot. Kaya nag-umpisa na akong kabahan. Lalong kumabog ang dibdib ko dahil tumindi ang pakiramdam ko na may nagmamasid sa akin. Napapalingon ako minsan sa likuran ko dahil sa pakiramdam na may sumusunod sa akin. Muli kong tinawag ang mga pinsan ko. Nagulat ako nang may biglang kulay itim akong nakita na tumakbo sa unahan ko. Naglakad pa ako ng ilang hakbang pero ganun na lang ang gulat ko nang makita ko uli ang scarecrow na naglakad ng mabilis. Alam kong scarecrow yon dahil ganun na ganun ang itsura kahit mabilis ang pagtakbo nito sa maisan. Tumulo ang pawis ko sa noo dahil sa kabaka-banong. Scarecrow yun ah. Pero paano siyang mapupunta sa maisan? Hindi naman siya nakakagalaw. Gawa lang yun sa kugon ah. Pero kamukhang kamukha talaga eh. Baka naman isinama ako dito ng tatlong yun para lang takutin ah. Umanda talaga sila sa akin. Guys! Huwag naman kayo manakot oh! Naglakad pa ako at hinayaan ko na lang ang scarecrow. Pilit kong iniisip na ang mga pinsan ko ang may gawa nun para mawala ang takot at kaba ko. Habang naglalakad ay panay ang tawag ko sa kanila. Akala ko ba walang iwanan? Sige kayo, isusumbong ko kayo kay Mang Tasyo na ninakaw niyo yung mga mais niya. Sa unahan ko, may napansin akong nakatayo. Kaya nilapitan ko yon dahil naisip kong baka isa sa mga pinsan ko yon. Kinakabahan ako habang papalapit sa kanya. Nakasombrero rin siya kagaya ng sa scarecrow. Pero labis pa akong natakot nang mapansin ko na hindi lang pala sombrero sila magkatulad, kundi pati damit nila ay magkatulad din. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko makita ang mukha niya. Mang Tasyo, ikaw po ba yan?
Inisip kong si Mang Tasyo siya kasi habang papalapit ako, hindi kahubog ng katawan ng mga pinsan ko ang taong yon. Hindi siya nagsasalita o gumagalaw man lang. Pasensya na po kung nanguha kami ng mais sa inyo nang walang paalam. Sana po huwag kayong magalit sa aming magpipinsan. Ibabalik ko na lang po itong napitas ko, Mang Tasyo. Lumapit ako sa kanya at iaabot ko sana ang isang pirasong mais na nakuha ko. Maya-maya ay nagsalita siya pero hindi siya humaharap sa akin. Kakaibang kaba ang naramdaman ko. Hindi na ako makagalaw. Masamang manguha ng hindi nagpapaalam. Alam mo bang buhay ang singil ko sa isang pirasong mais na yan? Po? Bigla siyang umarap sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kulubot niyang muka. Naninilaw rin ang dalawang mata niya. Nangingitim naman ang ngipin at gilagid. Payat siya at matangkad, pero mas matangkad siya sa akin. Mahaba rin ang braso at paa niya. Medyo pakuba na rin ang kanyang likod. Lalo kong kinabahan nang marahan siyang lumapit sa akin. Nakatitig siya sa mga mata ko habang naglalaway. Sa takot ko ay napaatras ako. Dahilan ng aking pagkatumba. Hinihingal akong umatras habang nakaupo. Nakakatakot ang mga tingin niyang yun sa akin, Kaabanong. Napapikit ako sa takot. Maya-maya ay narinig ko na ang boses ng pinsan kong si Jake. Uy, Romeo! Kanina ka ba namin tinatawag Bakit hindi ka sumasagot? Kagad akong napalingon sa kanya. Nanginginig at utal-utal akong sumagot. Jake, may aswang! Maya-maya ay dumating na rin ang dalawa kong pinsan. Aswang? Ano ba yan, Romeo? Kanina ka pa aswang ng aswang Paano naman magkakaroon ng aswang? Tirik na tirik ang araw. Ayan tingnan mo. Itinuro pa niya ang araw sa akin para malaman ko kung gaano ito kaliwanag. Sabay pa silang tatlo na tumawa. Totoo nga! Yan siya Itinuro ko sa kanila kung saan ko nakitang nakatayo si Mang Tasyo. Pero hindi ako nakatingin doon dahil nakakatakot siya. Ay, naku naman Romeo. Tumayo ka na nga dyan. Tinatawag tayo doon ni Mang Tasyo. Doon tayo manangalian sa kanila. Birthday ng apo niya. Ha? Maniwala kayo. Diyan nga siya nakatayo kanini. Ba't ayaw niyong maniwala? Saan dyan? Wala naman Nananaginip ka yata ng gising sa maisan, Romeo Di na mo, nasan dito? Nilapitan pa ni Bon ang pwesto kung saan ko nakita matanda na kamukha ng scarecrow. Kaya tumingin na rin ako. At laking gulat ko na wala na akong nakitang matanda roon. Pero nakita ko talaga siya kanina dyan Matangkad siya tapos nakasombrero tulad ng sa scarecrow. Diyan Paliwanag ko, pero hindi na nila ako pinaniwalaan. At lalo lang lumakas ang tawanan nila. Sobra akong nagtaka. Hindi maaring mawala agad ng ganun kabilis ang matandang yon. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nakatayo lang siya doon. Isang katanungan yun na gumugulo sa isipan ko, Kaabanong. Pakiramdam ko noong mga oras na yon ay pinaglalaruan ako ng aking paningin. Ay nako, tumayo ka na dyan. Hinihintay na tayo ni Mang Tasyo sa bahay nila. Akala ko ba hindi namimigay si Mang Tasyo ng mais? Tapos ngayon sasabihin nyo doon tayo manangalian? Oo, nagulat nga kami. Kanina kasi habang nangunguha kami ng mais, biglang dumating si Mang Tasyo. Akala nga namin pagagalitan niya kami. Pero hinalok niya pa kaming mananghalian sa bahay nila. Sigurado ba kayo? Baka siya yung matandang nakita ko kaninang nakakatakot Baka isa lang tong patibong. At sa oras na makapasok na tayo sa bahay niya, kakatayin na niya tayo. Tumawa silang tatlo sa sinabi ko. Halos mamatay-matay pa nga sila habang tumatawa. Ikaw talaga, Romeo. Sakit na ng tiyan ko kakatawa sa'yo. Paano kakatayin? May aswang bang may maisan? Sinaulo ka talaga. Ganyan ba kayo taga Maynila, Romeo? Ang iniisip nyo sa amin na taga probinsya mga aswang? Ang sakit mo sa panga. Hindi na ako kumibo. Sinaway naman kami ni Lester at sinabihan na umalis na kami dahil naghihintay na si Mang Tasyo at ang pananghalian. Tumayo na ako mula sa pagkakasalampak sa lupa at sumama sa kanila.
Pero naroon pa rin sa isip ko ang mga nangyari. Ang sabi pa nila, kanina pa raw sila sa bahay ni Mang Tasyo. Inutusan pa nga raw silang balikan ako sa Maisan dahil baka maligaw ako. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Tasyo, nakabukas na agad ang gate ng bakod. Bukas na rin ang pinto ng bahay na matanda. Tuloy-tuloy kaming pumasok pero wala siya. Tahimik ang paligid dahil kami lang ang taong naroroon. Malapit lang ang bahay nito sa Maisan kaya nakarating kami kaagad. Agad na sumakay si Jake sa isang kabayong gawa sa kahoy na nasa gilid ng bahay ni Mang Tasyo. Nagbibiruan pa nga silang tatlo na kung umasta ay parang sa kanila yung bahay na yon. Napaka-komportable nila na parang sobrang close sila sa may-ari ng bahay. Uy, huwag kang mahiya, Romeo. Dali na, walang aswang dito. Tumawa uli sila. Ako naman, nakikiramdam lang sa paligid. Nasaan na ba si Mang Tasyo? Bakit wala siya dito? Baka mamaya magalit siya sa atin dahil pumasok tayo dito nang wala siya. Napatingin naman ako kay Lester nang sabihin niyang baka nasa kusina at naghahanda ng merienda. Naglalaro siya ng bola na napulot naman niyang pakalat-kalat sa sahig. Tapos ipinasa pa niya yun sa akin. Nang makita kong kampante sila, pinakalma ko na lang rin ang aking sarili. Ibinalik ko ang bolang sinambot ko kay Lester at umupo sa upuang tabla. Agad ko namang inilibot ang paningin ko sa paligid. Maluwag ang bungalow na bahay niya. Gawa ito sa mga light materials. Tapos, makintab naman ang sahig nito na gawa sa malapad na tabla na halatang nilagyan pa ng floor wax. May mga varnish din ang furniture nilang nasa loob. Ang linis ng bahay. Aakalain mong walang taong nagkakalat. Oh, napatulala na naman yung pinsan ninyo. Ano, aswang na naman ang nasa isip mo? Ha? Hindi no? Ano, mais? Sira ulo. Namamanghalang ako sa bahay ni Mang Tasyo. Kaya napatulala ako. Ang linis oh. Tapos, maganda sa loob. Tapos sasabihin mo pang aswang yun. Hindi ko naman sinasabing diretso na aswang siya. May nakita rin akong laruang pambata sa bahay ni Mang Tasyo. Tinignan ko at nilaro-laro ang mga laruan habang patuloy sa pagsisiyasat sa buong bahay. Naglakad-lakad ako hanggang sa makarating sa isang picture frame. Isang babaeng maganda ang nasa picture, pero kalahati lang ang larawang yon. Parang pinunit ang picture ng babae. Napalingon ako nang may marinig akong nagsalitang matandang lalaki. Mga bata, tama na muna ang laro. Magmerienda na muna kayo. Tuwang-tuwang sumalubong sa matanda ang mga pinsan ko. Halos mag-agawan pa sila sa inihaw na mais at juice na nasa baso na. Tapos may cake at pansit pa akong nakita sa lamesa. Nakatulala lang ako habang tinitingnan sila hanggang sa tawagin ako ni Lester at sinabihang kumain na rin dahil panay daw ang tawag sa akin ni Mang Tasyo. Pero mukhang hindi ko naririnig. Totoo naman, hindi ko talaga narinig na tinatawag niya ako. Agad naman akong lumapit sa kanila. Doon ko palang napagmasdan ang mukha ni Mang Tasyo. Laking gulat ko nang malaman na magkamukha sila na matandang nakita ko sa gitna ng maisan. Napatulala na naman ako sa kanya. Romeo, kumusta ka? Hindi ko man lang maibigkas ang gusto kong sabihin dahil sa sobrang gulat. Lumingon ako sa mga pinsan ko na abala na sa pagkain. Hindi na nila ako pinapansin. Ibinalik ko ang tingin sa matanda. Nginitian niya ako na parang may ibig sabihin. Nagulat ka ba, Romeo? Huwag ka mag-alala. Mamaya ay lalo ka pang magugulat. Nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ang sinabi niyang yun, Kabanong. Parang ako lang ang nakarinig. Parang hindi napapansin ng mga pinsan ko na kinakausap ako na matanda. Nakakatakot ang aurang nakabalot sa kanya. Alam kong alam niya na natatakot ako sa kanya. Ang mga ngiti niya ay nakakasindak. Para akong naging ribultong bato sa kinatatayuan ko dahil sa takot. Saksi ang mga butil-butil kong pawis kung paano ko kabahan kay Mang Tasyo.
Napabalik ang tingin ko kay Lester nang sabihan uli niya ako na kumain na. Sige na mga bata, kumain lang kayo dyan. May gagawin lang muna ako. Magpakabusog kayo. Tumingin pa siya sa akin at tumiti bago tuluyang tumalikod. Nanginginig ako sa takot dahil alam kong hindi siya basta matanda lang. At alam niyang ramdam ko yon. Oy Romeo, kumain ka na nga. Nagulat ako nang hawakan ni Jake ang balikat ko. Napalingon akong bigla sa kanya. Uy, ano bang problema? Bakit kami nagpapawisan dyan? Ha? Sasabihin ko na sana pero nakita ko si Mang Tasyo na nakasilip sa amin sa siwang ng pinto sa kusina. Matatalim ang mga tingin niyang yon sa akin. Madilim sa bahaging yon pero kitang-kita ko ang mga mata niyang nanlilisik. Ano nga? Para kang tanga dyan eh. Baka kwentong aswang na naman yan ha. Tatamaan ka na talaga sa akin. Naiinitan lang ako. Umiwas ako ng tingin kay Mang Tasyo. Naglakad ako papunta sa pintuan at sumandal na lang sa gilid nun. Hindi ka ba kakain? Kung ayaw mo, akin na lang tong para sa'yo. Hindi eh. Sige na, busog pa naman ako. Kung gusto mo, kainin mo na lang. Nangantsaw na naman si Lester. Sabi niya, kanina raw ay gustong gusto ko ng mais pero nang mayroon na ay ayaw ko nang kumain. Pagkatapos ng sinabi niya ay nagtawanan na naman sila na hinayaan ko na lang. Baka inaswang na tong si Romeo. Kaya ayaw nang ng mais. Gusto na tao. Kumulo na rin sa gutom ang tiyan ko pero hindi ako makakain sa ganoong sitwasyon. Paano ko naman kakainin ang pagkain na inihanda ng isang nakakatakot na nilalang? Sumilip ako sa labas. Nanginginig pa rin ang katawan ko. Hindi ako mapakali. Natataranta rin ako. Gusto ko nang umuwi pero hindi ako makaalis dahil kumakain pa ang 3 kong pinsan. Lumapit si Lester sa akin at tinanong ako kung bakit daw ako parang balisa. Hindi ko muna siya sinagot. Tiningnan ko muna ang 2 ko pang pinsan na nagpapasahan ng bola. Tapos na silang magsikain at mukhang wala pang balak umuwi. Ang saya-saya nila. Gusto ko nang umuwi, Lester. Wala ka bang napapansin? Sinagot niya ng tanong din. Halata sa boses niya ang inis nang tanungin ako na baka aswang na naman daw ang sasabihin ko. Ayaw mo kasi makinig muna sa akin eh. Si Mang Tasyo kasi. Lalo na nga siyang nainis dahil ramdam niyang nagsisimula na naman ako. Pinahintunan niya ako sa pagsasalita. Iniwan niya ako at saka bumalik sa 2 kong pinsan. Alam kong nakamasid lang sa amin ang matandang yon at inaabangan ang bawat galaw namin. Lalo na sa akin kasi alam niyang alam ko ang sikreto niya. Pero maya-maya ay binalikan din naman ako ni Lester. Napansin kasi niya na nakatulala pa rin ako. Nagtanong siya kung ano ba ang mayroong kay Mang Tasyo at hindi raw ako mapakali. Kumunot ang noon niya kasi hindi niya talaga makuha ang punto ko. Pero sa pagkakataong yon ay mukhang nagiging interesado na siya. Tumingin muna ako sa paligid at tiniyak kong hindi na nakatingin si Mang Tasyo sa amin. Saka ako nagsalita. Si Mang Tasyo, isang halimaw. Alam kong mahirap paniwalaan, Lester, pero totoo ang lahat. Kaya pakiusap, maniwala ka. Akala ko'y paniniwalaan niya ako, pero hindi pala. Pinagsabihan na naman niya ako na tigilan ko na ang pagsasabi ng kung ano-ano sa matanda. Nakakahiya raw sa kabaitan nito. Hindi na natapos ni Lester ang sasabihin dahil dumating na si Mang Tasyo. Parang gusto kong sabihin kay Lester na ganyan ang mukha ng aswang. Pero natatakot naman ako at baka sakmalin agad ako ni Mang Tasyo. Aba, mukhang abala kayo at tapos na pala kayong kumain. Pero mukhang malungkot si Romeo. Hindi ba niya nagustuhan ng inihanda ko? Tiningnan niya ako na parang may masamang binabalak. Itong mga pinsan ko naman ay tuwang-tuwa pa sa matanda. Pasensya na Mang Tasyo. Batang Maynila kasi, kaya medyo hindi sanay sa bukid. Ay, nako naman.
Huwag niyong binubuli itong pinsan ninyo. Masama yan. Hindi na lang ako umimik, Kabanong. Talagang kabalang ang naghahari sa akin sa mga oras na yon. O siya, babalik na ako sa kusina at may gagawin lang ako. Tawagin niyo lang ako kung nagugutom pa kayo. Umalis siya na tinitingnan ako. Yung tingin na parang nagtagumpay na siya sa kanyang pinaplano. Bigla akong siniko ni Lester at tinanong kung may balak daw ba akong sabihin. Titig na titig daw kasi ako sa matanda. Nagsasabi nga ako ng totoo eh. Hindi mo ba napansin kung paano niya ako tingnan? Hindi ba kayo nangangamba na baka hindi totoong kaarawan ng apo niya? Tingnan nyo, kung birthday talagang sana ng apo niya, edi sana maraming tao dito. Pero wala, Lester. Habang nagsasalita ako, biglang dumaing si Lester na nahihilo raw siya. Hinawakan niya ang kanyang ulo pagkatapos ay napahawak siya sa balikat ko. Teka, anong nangyayari sa'yo? Tuluyan siyang napasubsob sa akin at nanlambot na ang katawan. Pagkatapos ay dumausos na lang siya pababa at walang malay na bumagsak sa sahig. Lester? Uy, ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako! Naimatay si Lester! Kabanong, pagtingin ko po sa mga kasama ko, doon ko lang napansin na nakabulagta na rin pala sila. Jake? Von? Lester? Naramdaman ko na lang ang pagbukas ng pinto sa kusina. Napatingin ako doon. Mang Tasyo? Ayan ang nababagay sa mga batang kawatan. Mabuti na lang at hindi ka kumain sa inihanda ko. Dahil kung kumain ka rin, baka katulad ka na rin nila. Napaatras ako. Kakaibang takot ang naramdaman ko sa mga oras na yon. Mag-alala, Romeo. Natutulog lang sila. Ngumiti siya sa akin at saka lumapit kina Von at Jake. Hinipo niya ang katawan ni Von. Ang lusog! Etong isa, payat! Pero pwede siyang gawing abono sa mais ko. Anong balak niyo po sa kanila? Huwag kang mag-alala. Natutulog lang sila. Mga ilang oras lang magigising din ang mga pinsan mo. Mabuti at pampatulog lang ang inilagay ko, hindi lason. Tumayo siya at hinila sa paa ang dalawa papasok sa kusina. Malakas siya, Kabanong. Nakaya niyang hilahin ng sabay ang dalawa kong pinsan. Teka, anong gagawin mo sa kanila? Saan mo sila dadalhin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa sila kakainin. Mamaya pang kaunti pagkatapos ng ritual kong gagawin. Narinig ko na lang ang pagbukas ng isang kung anong bagay sa loob ng kusina. Para itong bakal na pinto ng rehas. Maya-maya ay lumabas uli at sunod na kinuha si Lester. Hinila rin niya ito. Napatulala na lang ako habang pilit na ginigising ang sarili sa bangungot na yon. Matagal ang pagkatulala ko nang may marinig akong boses ng isang babae. Tinawag niya ako. Nakita kong nakaupo siya sa wheelchair. Nakasuot siya ng sweater at pajama. Ang puti ng mukha niya. Kulot ang buhok na kulay brown. Ngumisi siya at sinabing huwag daw akong matakot. Natutuwa raw siya sa amin. Kanina pa raw niya kami pinapanood. Pinagulong niya ang gulong ng wheelchair para makalapit sa akin. Nagpakilala siya na siya si Ana. Tapos, tinanong niya ang pangalan ko. Sabi niya, 14 years old lang daw siya. Hindi ko siya sinagot sa halip ay humingi ako ng tulong sa kanya. Pero mukhang wala siyang may tutulong sa akin. Maya-maya ay lumabas na uli sa kusina si Mang Tasyo. Oh, anak, pumasok ka na sa silid mo. Nagulat ako nang marinig yun. Doon ko naisip na talagang wala nang tutulong sa amin. Sinabi ni Ana na gusto pa raw niya akong makausap pero binaliwala siya ni Mang Tasyo. Anak, marami ka namang makakausap riyan. Huwag ang isang ito. Baka mamaya't lalo. Kakatayin pa naman natin yan. Nang marinig ko ang sinabi niya, ay lalo kong nanlamig, Kabanong. Parang hinihingal ako kahit na wala naman akong ginagawa. Lalo akong pinagpawisan. Dinagdagan pa ng sinabi ni Ana na kung pwede raw bang kainin nila kaming tatlo.
Anak, huwag ka nang makulit. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Sige na, pumasok ka na sa silid mo. Wala nang nagawa si Ana kundi ang malungkot na sumunod sa utos ng ama. Nilingon pa niya ako saglit bago siya tuluyang pumasok sa kwarto. Baka sa kanyang mata ang kagustuhang makausap pa ako. Anak niyo po yun? Oo, bakit? May problema ba? Wala naman po. Hindi lang kasi ako makapaniwala na anak niyo yun. Paano namang hindi? May problema ka ba sa akin, Romeo? Kung sasabihin kong pangit siya, magagalit naman siya. Kaya hindi na lang ako sumagot. Maganda po kasi ang anak niyang babae, Kabanong. Kaya sinabi ko na lang na wala akong problema. Sa totoo lang, takot na takot ako pero dinadaan ko na lang sa biro ang lahat. Dahil nag-iisip ako ng paraan kung papaano kami makakatakas. Romeo, alam kong hindi mo kayang iwanan itong mga pinsan mo. Kaya ikaw ang magpapaligo sa kanila at magpakain. Hayaan kitang malayang makagalaw sa pamamahay ko. Pero sa oras na lapitan mo si Ana, maaga ko kayong kakatayin. Lumakad na siya pagkasabi nun at pumasok sa loob ng silid ng kanyang anak. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Marahil na nahalata niya kaya sumilip pa siya sa pintuan at muling nagsalita. Sa likod ng balon, doon ka kumuha ng ipapaligo mo sa mga pinsan mong walang malay. At ikaw rin ang magpapakain sa kanila sa oras na magising na sila. Po? Wala ka namang magagawa kaya sumunod ka na lang. Hindi ka rin naman makakatakas kasi bago ka pa makalayo mahuhuli ka na kagad ng alaga kong scarecrow. Dahil sa sinabi niya ay napilitan akong sumunod sa kanya. Bago ko umalis papunta sa balon na sinasabi niya, nagsalita pa siya uli. Paalala lang, sa oras na tumakas ka, maagang mamamatay itong 3 pinsan mo. Tumango na lang ako sa bayo ko ng ulo. Sige na, damputin mo na ang 2 timbang yan at mag-igib ka na. Ayoko magalit siya kaya dali-dali kong dinampot ang 2 timba at hinanap ang balon. Nakakapaso ang init ng araw ng tanghaling yon, pero hindi ko yon alintana. Malapit sa maisan ko nakita ang balon. Agad akong kumuha ng tubig at saka bumalik sa loob ng bahay. Wala akong ibang alam na paraan upang makatakas, basta ang pwede ko lang gawin sa oras na yon ay ang sundin si Mang Tasyo. Hanggang sa makahanap ako ng paraan para makatakas kami. Nakasalalay sa akin ang kaligtasan namin. Naisip ko na tumakas at magtawag ng tulong pero sobrang layo ng kabahayan. Baka bago pa ako makatawag ng tulong ay patay na itong mga pinsan ko. At saka naisip ko ang sinabi ng matanda tungkol sa scarecrow. Hindi ko alam kung paano niya yon napapagalaw o baka tinatakot lang niya ako para hindi ako tumakas. Nang makabalik ako sa loob, inutusan naman niya akong magluto ng makakain namin. Nasuka ako nung makita ko ang karne ng hayop na inuuod na. Masama na ang amoy nito at nilalangaw pa. Pero yun ang gusto niyang ipaluto sa akin. Pwede pa yan. Makuluan mo lang tapos lagyan mo ng panlasa. Hindi ko masikmura ang karning yon, Kabanong. Pero dahil natatakot ako sa kanya, ay sinikap kong damputin yon at tugasan. Tumindig ang mga balahibo ko sa mga uod na nagsisilaglagan. Ang tataba nila. Pinikit ko na lang ang mata ko kasi talagang nakakadiri pero kailangan kong tanggalin yon sa karne sa lalagyan. Mayat maya akong naduduwal sa amoy nito. Lutuin mo na. Babalikan kita mamaya. Wag na wag kang kikilos ng masama laban sa akin. Dahil papatayin kita pag nagkataon. Pagkalis niya ay agad naman akong tumakbo sa banyo para sumuka. Umiyak ako at napaupo sa sahig. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Kabanong. Napanghihinhaan na ako ng loob sa mga oras na yon. Pero sa tuwing maaalala ko ang mga pinsan ko, kahit paano ay nabubuhayan ako ng loob. Ako ang malaya kaya ako dapat ang mas lalaban. Ay naku naman,
Malas na buhay to. Ayaw kasing maniwala ng 3 kulukoy sa akin eh. Kaya ayan, natutulog tuloy kayo sa hawlang yan. Sabi ko, habang tinitingnan silang nakakulong sa malaking hawla sa kusina. Tumayo na ako at saka nagpunas ng luha. Huminga muna ako ng malalim, saka ako binalikan ng karne. Niligyan ko muna ng suka ang karne para kahit papaano ay matanggal ang amoy. Napalingon ako sa likuran nang marinig ko ang wheelchair. Ikaw pala yan, Ana. Matamis ang ngiti niya sa akin. Sobrang amo rin ang mukha niya. Tinanong niya ako kung pagkatapos ko raw sa pagluluto ay pwede na kami mag-usap. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng braso ko. Bawal kasi, Ana, yung gusto mo eh. Nainis siya sa akin at tinanong ako kung bakit ayaw ko siyang kausapin, gayong wala naman daw ang tatay niya. Baka kasi maabutan tayo ng papa mo eh. Kaya pakiusap, huwag kang lumapit sa akin. Nanganganib ang buhay namin sa papa mo. Sinabi niya rin na gabi pa raw uuwi ang kanyang ama dahil may kailangang gawin sa maisan. Ha? Ganun ba? Pero kasi may niluluto pa ako, Ane. Hinawakan niya ako sa braso pagkatapos niyang sabihin na pakuluan ko lang daw ang karne at lagyan ng pampalasa, saka pumunta na raw kami sa kwarto. Ha? Kwarto mo? Teka, ano naman ang gagawin natin sa kwarto mo? Hinila niya ako palabas ng kusina at dinala sa kanyang silid. Nilibot ko ng tingin ang kwarto niya. Itinuro sa akin ni Ana ang mga nakasabit na bungo at kalansay sa dingding. Yun daw ang sinasabi ni Mang Tasyo na pwede niyang kausapin. Pero ayaw na raw niya dahil hindi naman yun sumasagot. Gusto niyang ako kasi nagsasalita raw ako. Ano? Kalansay at bungo? Sabi pa ni Ana, gusto niyang mamuhay ng normal pero ayaw ng papa niya. Nakita ko ang pagtanggal niya ng damit na pantaas habang nakatingin sa akin. Namilog ang mata ko nang sinabi niyang gusto raw niyang magkaasawa rin balang araw. Nabigla ako nang hilahin niya at hinalikan ako sa labi. Pilit niyang hinuhubad ang damit ko pero hindi ako pumapayag. Teka, Ana, ang babata pa natin para gawin to. Hindi to tama. At saka, Chuck, magagalit ang papa mo. Dumistansya ako sa kanya nung nakawala na ako sa mga halik niya. Nagalit siya sa akin, Kabanong. Sinigawan niya ako. Sabi niya, pareho lang daw kami ng papa niya. Hindi maibigay ang gusto niya. Pero Ana, may oras para dyan. Ang bata mo pa. Saka, hindi mo pa ako lubos nakikilala. Baka nga hindi na ako mabubuhay bukas eh. O hindi kaya mamaya. So, paano ka na kung mangyari yung gusto mo ngayon sa atin? Nagalit siya uli. Sabi niya, kailan pa raw yun? Kapag uli na ang lahat? Kapag daw ba patay na ako? Pinipilit niya akong gawin ng bawal pero pilit ko rin siyang tinatanggihan. Nang subukan niya uli akong halikan, ay naitulak ko siya nang hindi sinasadya. Ana, pasensya na. Mali itong gusto mo mangyari. Huwag mo nang ipilit. Hindi pa to ang tamang panahon, Ana. Galit na galit siya, Kabanong. Nanlisik na ang kanyang mga mata habang sinisigawan ako. Nakita kong galit na rin ang litid niya sa kanyang liig. At maya-maya pa ay unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Napunit ang likod niya at lumabas ang 2 pakpak doon. Para itong pakpak ng isang paniki. Umitim ang mga mata niya at lumaki ang bibig. Nakita ko rin ang maliliit na ngipin niyang matutulis. Ang 2 kamay niya ay tinubuan ng matutulis na kuko. Ana, anong nangyari sa'yo? Napasandal ako sa dingding nang lapitan niya ako. Umangat ang katawan niya nang pumagaspas ang kanyang pakpak. Nahawakan niya ako sa liig, pero binitiwan din niya ako kagad nung mapansin niyang nasasakal na ako. Malakas siyang sumigaw. Pinalalabas niya ako ng kanyang kwarto. Mabilis naman akong lumabas sa kwartong yon. Dinig ko pa rin ang malalakas na sigaw niya mula sa labas. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero isa lang ang malinaw para sa akin. Hindi lang basta isang lumpong babae si Ana. Isa siyang halimaw. Bumalik na lang ako sa kusina nang maalala ko ang pinapakuluan kong karne.
Bahagya ko siyang tinanggalan ng apoy at saka umikot-ikot sa buong bahay habang nag-iisip sa gagawin. Ang sabi ni Ana ay mamaya para uuwi si Mang Tasyo, kaya pagkakataon ko nang itakas ang mga pinsang kong natutulog. Kailangan kong mahanap ang susi ng hawla. Sa pag-ikot-ikot ko ay may nakita kong isang pintuan. Napaka-misteryoso nito. Kulay maroon ang pintura. Hinawakan ko ng marahan ng doorknob, pero hindi ko akalain na magbubukas yun ng kusa. At bumungad sa akin ang katawan ng isang babae sa ibabaw ng kama sa loob ng silid na yun. Dinig ko pa rin ang sigaw ni Ana mula sa silid niya, kaya kampante akong pumasok sa kwarto. Hindi ko alam kung natutulog lamang ang magandang babae o patay na. Pero hawig siya ni Ana. May mga kulay itim na kandila rin akong nakikita sa paligid. Kulay itim ding damit ang suot ng babae. Isang maliit na aklat ang nakita ko sa ibabaw ng maliit na lamesa. Marahang ko itong dinampot at binuklat. Binasa ko ang nakasulat doon at doon ko lang nalaman na kami ang gagawin nilang alay sa kung ano ang gagawin nilang ritual. Nanindig ang balahibo ko sa katawan, Kabanong. Gusto nilang buhayin ang bangkay ng babaeng nakahiga sa ibabaw ng kama. Habang tahimik kong pinagmamasdan ng nakahigang babae, nagulat na lang ako na may kung sinong humila sa akin palabas ng kwarto. Hindi na ako nakasigaw sa bilis ng kaganapang yun. Ang tanging nakita ko lang ay kulay itim na kamay na humawak sa magkabilang bewang ko. Para itong kulay itim na usok. Pagkahila niya sa akin ay biglang sumarado ng malakas ang pinto ng silid. Hinanap ko ang bumatak sa akin palabas ng silid. Napaatras ako sa gulat nang may narinig akong nabasag sa sala. Maya-maya ay nakakita ako ng tila matang nag-aapoy sa pula. Mang Tasyo? Hindi ko na natapos ang sasabihin kong yon nang hawiin niya ako ng malakas. Napatalsik ako sa sulok. Ininda ko kagad ang likod kong tumama sa dingding. Robia, bakit ka pumasok sa kwartong yan? Dinampot niya ako sa paa. Pinatiwarik niya ako at ibinalibag ulit sa lapag. Tumama ako sa marupok na lamesa. Masakit ang katawan ko pero pinilit kong gumapang palayo. Dumoble ang takot ko. Hindi ko mapigil ang galit kay Mang Tasyo. Ang ayaw ko sa lahat ay ang pakialamero, Robia! Nagtago ko sa mga upuan para hindi niya ako maabot. Nakikita ko pa rin ang mga mata niyang nagbabaga. Pero kahit anong tago ko ay mabilis niya akong nahuhuli. Hinawakan niya ako sa buhok at iniangat sa ere. Ipinantay niya ang mukha ko sa mukha niya. Maawa po kayo, Mang Tasyo. Sobrang sakit ang pagkakasabunot niya sa akin, Kabanong. Pakiramdam ko para na akong lamog na gulay. Napayak na lang ako noon, Kabanong. Binulabog mo ang mga kaluluwa sa silid. Tapos nagmamakaawa ka. Ang ambisyon kong buhayin ang mahal ko ay nawalan na ng saysay. Muli akong hinagis. Tumilapon ako sa pinto ng kusina. Tumulo ang kulay pulang likido sa noo ko. Nangihina na rin ako sa pagkakataong yun. Gumapang ako papasok ng kusina. Kahit doble na ang paningin ko dahil sa hilo, ay sinikap kong makalayo kay Mang Tasyo. Pinilit kong itukod ang tuhod ko at inabot ang kalderong may lamang karning pinakukuluan ko. Kung kanina ay pinagbibigyan kitang maging malaya, pues ngayon, binabawi ko na, Romeo. Pinasok muli ng ninig ang katawan ko. Hindi ko magawang makagalaw sa nakakatakot na aura ni Mang Tasyo. Kulay pulang mga mata, mahaba na braso, ang pakpak niyang nakabuka. Idagdag mo pa ang kulubot na mukha niya at matutulis ng ngipin. Lumakad siya ng marahan papalapit sa akin. Ikinalma ko ang sarili at nag-isip ako ng paraan. Tiningnan ko ang kalderong nasa gilid ko. Alam kong mainit yon at saka kong mapapaso siya. Mabilis kong isinaboy ang laman ng kaldero kay Mang Tasyo. Sa pagkakataong yon ay makakatakas ako. Pero nakakagalaw pa rin siya. Palapit ng palapit siya sa akin. Sinubukan ko siyang sipain pero napaghandaan niya rin yon.
dahil sing bilis ng kidlat niya yung naiwasan. Gusto ko yan, yung ginagalit ako lalo. Patawad po, Mang Tasyo. Hindi na po mauulit. Alam mo ba ang kwartong pinasok mo? Umatras ako ng dahan-dahan habang nagsasalita siya kasi papalapit na naman siya sa akin. Nasa corner na ako at wala nang matatakbuhan. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal. Ramdam ko ang mga paa niyang papalapit ng papalapit. Mga ilang segundo rin akong naghintay pero napamulat ako dahil may narinig akong ingay. Nakita kong bumulagta si Mang Tasyo. Nakita ko rin si Ana na nakalutang sa likuran niya. May matulis na bagay na tumagos sa katawan ni Mang Tasyo. Ana, bakit mo ko tinulungan? Galit na galit si Ana sa kanyang ama. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag daw akong sasaktan. Wala raw pwedeng manakit sa akin. Nakakapagsalita pa si Mang Tasyo nang mailipat ko ang tingin ko sa kanya. Takang-taka siya sa ginawa ni Ana sa kanya. Anak, bakit? Galit na sinabi ni Ana na huwag daw siyang tatawaging anak. Anong sinasabi mo, Ana? Ikaw ang nag-iisa kong anak! Nagsagutan silang dalawa sa harapan ko. Doon ko nalaman na hindi pala tunay na anak ni Mang Tasyo si Ana. Nabigla rin si Mang Tasyo na nalaman na ni Ana ang sikreto ng pagkatao niya. Pinatay ni Mang Tasyo ang tunay na ama ni Ana at dahil doon ay nagpakamatay naman ang kanyang ina. Ang bangkay na natagpuan ko sa sikretong silid. Dahil sa pagmamahal ni Mang Tasyo sa babaeng yon, ay nagsasagawa siya ng ritual para mabuhay uli yun. Pero dahil sa paulit-ulit niyang ginagawa, ay naisumpa niya ang sarili at naging aswang. Dahil dalawa lang sila ni Ana ang magkasama sa bahay na yon, hinahawaan niya ito. Nanlaban si Ana dahilan kaya siya nalumpo. Kung ganon, alam mo na ang lahat. Pinalaki kita, kinopkop, pinakain, at tinuring na totoong anak. Pero ang lahat ng bagay na yon ay nagawa ko lang para protektahan ka sa mga tao, Ana. Dahil nararapat ka sa angkan ng mga aswang. Kaya nga gusto kong buhayin ang nanay mo dahil para magkasama-sama na tayong tatlo. Gagawin ko rin siyang aswang para maging masaya na tayo. Isang buo at kumpletong pamilya, Ana. Ayaw mo pa rin ba nun? Galit na sinigawan ni Ana si Mang Tasyo. Lalo ko natakot sa kanya dahil mas nakakatakot ang itsura niya kumpara sa una ko siyang nakitang nagpalit ng anyo sa kanyang kwarto. Sinabi niya kay Mang Tasyo na hindi naman ito ang mahal ng kanyang ina kundi ang totoo niyang ama, kaya walang mabubuong masayang pamilya. Nagalit pa siya dahil si Mang Tasyo ang nagdidikta ng mga kilos niya, pati ang kung sino ang dapat niyang mapangasawa. Doon na sinabi ni Ana na wala siyang ibang gusto kung hindi raw ako. Kaya wag daw akong sasaktan ni Mang Tasyo. Nanlaki ang mata ko sa mga nalaman kong yon. Hindi ko alam na ganun katindi ang sikreto ng pamilya nila, Kabanong. Maniwala ka, Ana. Ginawa ko lang ang lahat na makakabuti sa iyo. Hindi na nakinig si Ana sa kanya at buo ang desisyon niyang ipagiganti ang pagkamatay ng magulang niya. Kung nagawa ko man yon, may dahilan ako. Kaya kahit sino nga lang sa akin ay ituturing kong isang mortal na kaaway. Kung ganon, wala na siguro akong magagawa, kundi ang gibain ang haharang sa akin. Hindi rin ako papayag na masasayang lahat ng mga pagtitiis ko at pagod. Kahit ituring kitang parang tunay na anak, ay wala na akong magagawa kundi ang ituring ka ng kalaban. Pinatunog niya ang mga buto sa daliri at liig na parang nagwa-warm up sa pagsugod kay Ana. Dahil mukhang maglalaban ng dalawa, kinuha ko na ang pagkakataon na tumakas. Pumunta ako sa kusina para gumawa ng paraan na mailabas ang mga pinsang ko sa pinagkulungan sa kanila. Habang naroon ay dinig na dinig ko pa rin ang batuhan nila ng salita. Alam mo, Ana, huling tawag ko na sa iyo bilang anak. Dahil pagkatapos ng labang ito,
ay maglalaho ka na parang usok. Pareho talaga kayo ng nanay mo. Nagmamadali sa lahat ng bagay. Pero may isang bagay pa, Ana. Hayaan mo kong sabihin sa'yo. Kahit hindi kita kadugo, itinuring kitang anak at wala yung halong biro. Napasilip ako sa kanila dahil sabay na pumagaspas ang kanilang mga pakpak. Kasunod ng salitang yon ni Mang Tasyo ay ang paghugot niya ng sibat na itinarak sa kanya ni Ana. At walang pagdadalawang isip na inihagis yun kay Ana. Kung gaano kabilis na bumulusok ang bagay na yon, ay mas mabilis pang naiwasan yon ni Ana. Tumama lang yun sa dingding at bumagsak sa sahig. Maya-maya ay agad na sinugod ni Mang Tasyo si Ana at tinawakan sa magkabilang balikat. Pagkatapos ay itinapon ng malakas. Ngunit hindi bumagsak si Ana. Lumipad-lipad sa langit sa buong bahay habang tumatawa at sinasabi pa kay Mang Tasyo na mukhang nakalimutan nitong aswang din siya. Mas bata at mas mabilis kumilos kahit lumpo. Hindi na namalayan ni Mang Tasyo na naroon na sa kanyang likuran si Ana. Hinawakan niya sa ulo si Mang Tasyo at saka buong lakas na inihampas ito sa sahig. Sa lakas ay nabasag ang tablang sahig, pero bumalikwas si Mang Tasyo. Hinablot niya ang braso ni Ana at ibinalibag ulit ito. Hindi ko akalain na ganon kakabilis, Ana. Mukhang kailangan ko na nga nung seryosohin ang labang ito. Ibinalik ko na uli ang tingin sa mga pinsan ko kasi naisip kong hindi kami makakatakas kung panonoorin ko silang maglaban. Mas mahalagang makatakas na lang sa lugar na yon habang hinahanap ko ang susi ng padlock ng kulungan. Narinig ko na naman ang pagbukas ng pakpak ni Ana. Pagkatapos ay sinugod niya si Mang Tasyo. Sinuntok naman siya nito pero naiwasan din ni Ana ang mga sipa ni Mang Tasyo. Aswang si Ana pero napapabilib niya ako dahil kaya niyang lumaban sa kabila ng kapansanan niya. Nakakuha ng pagkakataon si Ana na hawakan ang braso ni Mang Tasyo at saka pinaikot-ikot na mabilis at binitiwan. Napaigik na si Mang Tasyo. Nakita kong inindanan niya ang kanyang sugat. Patuloy pa rin kasi ang pagtagas ng dugo sa butas ng kanyang katawan mula sa pagsibat sa kanya ni Ana. Napapailing ako dahil sa haba ng buhay ng matanda. Naisip ko tuloy na ganun pala kapag aswang. Matagal mamatay kahit malalim ang sugat. Napamulagot ako nang makita ang pagtilapon ni Ana sa sahig. Dahil hindi niya maiwasan ang suntok ni Mang Tasyo, muli na naman akong nagising at hinahanap ko nga pala ang susi. Habang hinahanap ang susi, nagulat ako dahil biglang bumagsak si Ana sa harapan ko. Pero mabilis din siyang nakalipad. Napangiwi ako nang makita ang mahabang dila ni Ana. Inabot niya ang sugat na natamo para sipsipin ang dugo nito. Napansin ko ang kamay niyang hawak ang susi. Pasimple niya itong hinulog sa sahig at saka ngumiti ng palihim sa akin. Dali-dali kong kinuha ang susi at nanginginig pa ang kamay ko habang sinususian ng padlock ng kulungan. Sinisigawan ako ni Ana na bilisan ang kilos ko at tumakas na kami. Nang lingunin ko siya, nakita kong nabasag sa katawan niya ang lamesang inihampas sa kanya ni Mang Tasyo. Tinamaan ng kaliwa niyang pakpak at napasigaw siya ng mabali ang buto nito. Romeo, masyado kang ambisyoso. Akala mo ba ay makakatakas ka rito? Hindi porket tinutulungan ka niya, hahayaan ko makatakas kayo. Bubuhayin ko pa ang babaeng mahal ko at kayo ang gagawin kong alay. Kaya hindi kayo makakaalis dito. Nakita ko ang mabilis niyang paglapit sa akin. Naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa aking liig. Pagkatapos ay iniangat niya ako sa ere. Nanlilisik ang mata niya nang tingnan ako. Sumiklab ang takot ko sa dibdib. Naramdaman ko na lang ang pagbukas niya sa kulungan at mabilis akong inihagi sa loob. Isasara na sana niya ito nang hablutin siya ni Ana. Sinigawan uli ako ni Ana na bilisan ng tumakas. Nagising na naman ang diwa ko. Hindi ko tuloy alam kung swerte ako dahil dumating kayo sa buhay ko o minalas ako dahil sinira niyo ang lahat ng plano ko.
Sana nung una pa lang ay nilaso na kita. Walang hiya ka talaga, Romeo. Bakit ba kasi sa lahat na magpipinsa na ikaw pa ang naiwang gising? Walang hiya ka talaga! Naninilim na ang paningin ko. Pilit kong ginigising ang mga pinsan ko. Pinagpipindot ko ang ilong nila kasi iniisip ko na baka magising sila sa ganon. Kasi mahihirapan silang huminga. Parang wala na akong lakas na suntukin sila dahil sa takot ko. Pero nang hindi pa sila nagigising, wala na akong nagawa kundi ang pagsasasapakin nga sila. Nagising naman sila, pero nahimatay uli na makita ang itsura ng mga aswang na naglalaban pa rin. Walang Diyon naman oh. Nagising na nga, nahimatay naman ulit. Uy, gumising na kasi kayo. Kailangan na natin tumakas dito. Sabi ko naman kasi sa inyo may aswang dito eh. Sabi ko sa inyo, aswang si Mang Tasyo. Pero ngayon, dalawa na sila. Kaya gumising na kayo. Tumakas na tayo dito. Gising na. Ano ba? Habang ginigising ko ang mga pinsan ko, ay nahablot pa ako ni Mang Tasyo dahilan para magalit si Ana sa kanya. Nabitiwan ako ni Mang Tasyo nang hablutin siya ni Ana. Matibay ka nga, Ana. Mana ka sa ama mo. Walang hiya ka. Inubos mo ang pasensya ko. Ayaw mo bang makitang buhay ang nanay mo? Bakit mo pinapataka sa mga alay natin? Nakita ko na lang ang sabay nilang pagtalsik. Pero kaagad silang bumangon at muling ipinagaspas ang pakpak at sumugod uli sa isa't isa. Ubos na ang pasensya ko, Ana. Hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Wala ka na rin namang silbi sa akin. Muli kong binalikan ng mga pinsan ko at ginising uli sila. Pambirang buhay naman to. Ayaw pa magising nitong tatlong to eh. Pinilit kong hinila si Lester palabas ng kulungan. Kahit ang bibigat nila, ay isa-isa ko silang hinila palabas. Hinuli ko si Von kasi siya ang pinakamaliit sa amin, kaya mabilis ko lang siyang mailalabas. Binuksan ko ang pintuan ng kusina palabas ng bahay at isa-isa uli silang hinila palabas. Uy, gising na. Nagkakabakbaka na dito yung mga aswang oh. Ayun namang tatlo tulog pa rin eh. Sa bakuran ko silang tatlo dinala, habang mainit na naglalaban ng dalawang aswang sa loob ng bahay. Iniikot ko ang paningin sa paligid. Puro mais lang talaga ang nakikita ko. Pinagsisisipa ko na sila para magising. Maya-maya ay narinig ko na naman si Mang Tasyo. Romeo, sinabi ko bang makakaalis ka na? Hanggat nandirito pa ako, walang makakaalis sa inyo. Nakita kong palabas na siya noon sa pintuan, pero tumalsik din naman kaagad nang sugudin siya ni Ana. Pagkatapos sugurin ni Ana ay walang habas na pinagsususuntok hanggang sa matumba siya sa lupa. Halos hindi na rin makagalaw si Ana dahil sa pinsala niya sa pakpak. Butas na ang ibang parte ng kanyang pakpak. Napansin ko ang isang kariton sa gilid ng bahay. Dali-dali ko itong kinuha at ikinarga doon ng mga pinsan ko. Maya-maya ay bumagsak si Ana sa kariton. Pinilit niya agad bumangon nang makitang pasugod na uli si Mang Tasyo. Narinig ko ang pagsabi niya na ang tagal daw ng buhay ng matandang lalaki. Nahihirapan na raw siyang lumaban. Nagising na si Von at dumaing pa na masakit daw ang katawan niya. Nang makita niyang naglalaban sina Ana at Mang Tasyo, nangatog siya at mukhang hihimatay na naman, pero sinampal ko na. Sige, subukan mong imitayin uli. Walang iya ka. Hirap na ako. Tulungan mo akong gisingin ng iba at na makatakas na tayo dito. Bilisan mo. Wala sa sarili niyang tiningnan sina Jake at Lester. Hoy, gising na kayo. Hindi ko alam ang nangyari pero huwag niyo na lang alamin. Gising na. Umalis na tayo. Grabe naman ayaw magising Romeo eh. Muli na naman kaming itinaboy ni Ana. Pero paano kami aalis? Itulog pa tong dalawa. Inutusan niya akong kumuha ng timba. Ano naman ang gagawin ko sa timba? Tanga, siyempre lalagyan ng tubig. Tsak magigising ang dalawang to kapag naligo. Pagsabi noon ni Von ay dun ko naalala ang sinabi ni Mang Tasyo na paliguan ko raw sila. Doon pala gagamitin yung tubig. Akala ko pampaligo talaga. Panggising pala. O tara Von, samahan mo ko.
Tumakbo ko pabalik sa loob ng bahay at naghanap ng timba. Sakto, nakita ko kagad ang kaninang timbang ginamit ko. May kaunting laman pa ito pero sapat na ito upang pangbuo sa dalawa. Bago ako makarating sa pinto ay nagulat akong may bagay na lumagapak sa dingding. Nang tingnan ko ay si Ana yon at hindi na makabangon pa. Bali-bali ang pakpak nito pati ang mga damit niya ay punit-punit na rin. Nakapikit ang dalawang mata niya habang may tumutulong dugo sa bibig at noo. Ana? Nakita ko ang paparating na si Mang Tasyo. Sa direksyon siya ni Ana papunta. Paano yan, Romeo? Wala ka nakakampi. Buisit, ang tagal mamatay ng lumpong yan. Ikaw rin naman eh. Minsan demonyo ka. Ang tagal din ng buhay mo. Nauna pa si Ana na mamatay. Dapat ikaw yun eh. Mukhang kakampi mo talaga si Satanas. Matagal na. Wala na magliligtas sa inyo ngayon. Ana, gising. Gumising ka. Lumapit sa akin si Mang Tasyo at hinawakan ako sa leeg. Galit niya akong inihagis. Hindi ako papayag na mga walang kwenta lang ang hahadlang sa aking mga plano. Pakiusap, Mang Tasyo. Huwag mong gawin to. Hindi ka rin naman magugustuhan ng babaeng mahal mo kung bubuhayin mo siya ulit eh. Isusumpa ka lang niya, promise. Matagal na akong nakasumpa, Romeo. Nilalaro niya ang kuko niya sa dingding. Iginuhit niya ito roon. Alam ko ang plano niyang gawin sa akin. Papatayin niya ako gamit ang kukong yon. Nabasa ko doon sa aklat niya. Sana kanina ko pa naisip tong gawin sa'yo. Eh di sana hindi na lumala ang problema ko. Nang handa na siyang itarak ang kuko sa dibdib ko, ay bigla namang niyakap siya ni Ana mula sa likod. Napangiti ako nang makita kong nagising si Ana. Inutusan niya akong kunin ang galon na may lamang gaas. Nataranta pa ako sa sinabi niya kasi hindi ko kayang manunog ng buhay kahit na aswang pa. Ana, hindi ko kaya. At saka mapapasama ka sa sunog kung gagawin ko yun. Hindi niya ako pinakinggan. Sa halip ay pilit niya akong sinisigawan dahilan para lalo akong mataranta. Hindi ko kaya. Mag-isip ka pa ng ibang paraan. Baka may paraan naman para hindi ka mapasama. Sa higpit ng pagkakayapos ni Ana kay Mang Tasyo ay hindi ito makaalis. Buong puwersa na yata yun ni Ana kaya lalo akong nataranta. Sumigaw na naman siya kaya nahawakan ko na ang galon. Nakapikit ako habang ibinubuhos yun sa kanila. Dinig na dinig ko ang pag-atungal at pagwawala ni Mang Tasyo. Agad ko namang kinuha ang pansindi sa kusina at saka pinaapoy ito. Wag mong gawin, Romeo. Binigyan kita ng maraming mais. Kapag patay ka na, makakakuha na ako ng mas marami pa. Kahit ubusin ko pang lahat ng yun. May scarecrow pa ako na papatay sa'yo. Hindi naman yun totoo eh. Ikaw din naman yun eh. Muling sumigaw si Ana at pinapahagis na niya sa akin ang apoy. Ibibigay ko ang buong maisan ko sa'yo, Romeo. Hindi na rin kita papatayin. Hayaan mo lang akong mabuhay. Huwag mo nang gawin yan, Romeo. Hindi ko magawa dahil naisip ko ang kabaitan ni Ana sa akin. Ayaw ko siyang madamay sa sunog. Pero aswang din siya. Kapag nabuhay siya, papatay din siya ng tao kahit ayaw niya kasi kailangan niyang mabuhay. Kahit labag sa loob ko, nagpasya na akong ihagis ang apoy sa kanila pero bigla na lang sumiklab ang dalawa kahit hindi ko pa nagagawa. Nagtaka ako at napatingin kung sino ang naghagis ng apoy. Napakatagal mo naman, Romeo. Mga alimaw yan sila. Hindi na binubuhay ang kagaya nila, no? Von, Ana, I'm sorry, Ana. Lumayo na ako sa kanila dahil ayaw kong matupok din ng apoy. Habang nag-aapoy silang dalawa, ay pilit pa rin kumakawala si Mang Tasyo sa pagkakayakap ni Ana. Pilit namang pinapasok ni Ana ang matandang lalaki sa loob ng bahay para hindi na makatakas pa. Dinig na dinig namin ang atungal nila. Dumadaing sila sa sakit. Habang si Mang Tasyo ay humihingi pa ng saklolo. Talagang humingi pa ng tulong, kapal ng fish. Hindi nagtagal ay tinupok din ng apoy ang bahay. Nakaramdam ako ng lungkot para kay Ana. Pakiramdam ko ay hindi siya naging masaya sa buong buhay niya sa pag-aalaga ni Mang Tasyo. Tapos
ganun pa ang sinapit ng kamatayan niya. Maya-maya ay nagising na rin ang mga pinsan kong walang kaalam-alam sa nangyari. Nakita na lang nila na nasusunog ang bahay kaya mabilis silang nagtakbuhan palayo. Aray, aray! Ang sakit ng katawan ko! Oh, bakit masakit? Ano bang nangyari? At saka bakit nasusunog yung bahay ng matanda? Ewan ko ba, basta nasunog na lang eh. Napatingin ako kay Von nang sabihin yon. Hindi na ako umimik kasi hindi ko rin talaga alam ang isasagot. Hindi ko alam kung paano sasabihin yon. Hindi ko rin alam kung paano ikukwento. Pero naisip kong mas mainam na huwag na lang. Wala rin naman kasing maniniwala. Sino ba ang maniniwala na may mga aswang na nasusunog sa loob ng nasusunog na bahay? Pero si Lester ang nakaisip na humingi kami ng tulong dahil nasusunog ang bahay. Mabilis silang tumakbo para humingi ng saklolo. Sinundan na rin namin siya. Nang ipaalam namin kina tita ang nangyari sa bahay ni Mang Tasyo, kaagad siyang tumakbo roon. Pero mabilis na natutupok ang bahay. Kahit isalba yon ay wala na rin silang maililigtas. Tinanong nila kami kung bakit daw namin nalaman ng tungkol doon. Sinabi ko na lang na nangunguha kami ng mais nang makita ang nasusunog na bahay. Sumang-ayon na lang din ang mga pinsan ko dahil wala rin naman silang isasagot sa lahat. Si Von na nakita ang mga aswang ay naging tikom din ng bibig. Binalot kami ng takot kaya nagpasya na lang kaming manahimik. Ang pangyayaring yun sa buhay ko, Kabanong, ay matagal kong itinago at ngayon ko lang po ikinukwento. Ilang taon na ang nakaraan na mangyari yun. Matanda na po ako ngayon pero sariwa pa rin sa aking alaala ang mga nangyari. Marami ding tanong ang nabuo sa isipan ko pero hindi ko na alam kung ano ang sagot dahil wala na ang mga sasagot. Patay na sila, nananahimik na. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking kwento, Kabanong. Muli po, ako po ito, si Romeo, at ito ang aking kwento. Wakas.